And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita na aking nasagap ngayong araw. Naku po, bansang China. Naku mga kababayan, talagang desidido na at desperado na talaga itong bansang China mga kapatid. Nasakupin at angkinin yung ating mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Kasi nga mga kababayan, noong nakaraang araw ay meron pong napabalita mga kapatid na isang confirmed na espiya ng China na kung saan mga kapatid itong nasabing espiya na ito ay kumukuha di umano mga kababayan ng impormasyon patungkol sa ating sandatahang lakas at sa ating mga EDCA sites na meron tayo dito sa loob ng ating bansa. Ngayon mga kapatid, isa na namang panibagong espiya ng bansang China mga kababayan ang nahuli dyan sa may isla ng Palawan, na kung saan mga kapatid kumukuha di umano ito ng mga footage mga kababayan sa ating Philippine Coast Guard. At ito guys itong espiya na ito ay sobrang lapit di umano mga kapatid sa naval base ng Pilipinas dyan sa may bandang Palawan. Buti na lang kamo mga kapatid at napansin ito ng isang concerned citizen at sinumbong ito sa mga otoridad. At doon mga kababayan, nakumpirma nila na itong tao na ito mga kapatid na kumukuha ng mga footage patungkol sa ating Philippine Coast Guard ay isang espiya ng bansang China. Naku po, dito talaga natin makikita mga kababayan na ang buong Pilipinas ngayon ay aware na po mga kapatid sa mga nangyayari patungkol dyan sa may West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And ito guys, panoorin muna natin itong video na ito bago tayo magbigay ng ating mga personal na opinion at reaction. Arestado ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist sa Palawan, pero bistadong kinukuhanan ng video at litrato ang mga barko ng Philippine Coast Guard gamit ang ikinabit nilang CCTV. Nadiskubre ring Chinese sila at konektado sa isa pang naarestong Chinese spy ayon sa aming source. At yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Nagpakilalang turista mula sa Taiwan ang lalaking ito na kumukuha ng video at litrato sa tabing dagat sa Palawan. Pero nagtaka ang ilang residente na sa kanila ay kakaibang kilos ng umano'y turista. Sa videong ito, makikitang ang kinukunan pala niya barko ng Philippine Coast Guard na paalis galing sa naval base sa Palawan na patungo sa West Philippine Sea. Nagtataka po kami kung bakit sila nagbe-video doon na tumatago. Samantalang may mga guest po yung beach na yun ng mga foreigner na biglang dumaan yung mga Coast Guard na lalaking barko, nagbe-video rin po yung mga foreigner pero hindi po hindi po doon sa tagong lugar. Sabi Taiwanese daw siya na halos mauntog na doon na nagtatago po. One time po nagpalipad po sila ng drone. Pinakabahan po kasi yung mga staff doon na bakit nagpapalipad ng drone na walang pahintulot at wala rin yung may-ari. Mas naghinala pa ang ilang residente sa Palawan nang magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ng CCTV sa isang resort na kanilang nirentahan kahit walang pahintulot ng may-ari. At ang mga... Alam niyo mga kapatid, isa na to sa example ng kapabayaan ng ating masasabi kong kapabayaan din mga kababayan ng ating gobyerno. Kasi nga mga kapatid, wala kasing batas na ginawa itong ating mga mambabatas mga kababayan na kung saan magre-require sana ng clearance sa bawat foreigner na pumapasok sa ating bansa galing sa AFP at PNP. Wala kasi tayong ganon mga kababayan Kung meron sana tayong ganong batas mga kapatid, di sana maiiwasan sana natin mga kababayan itong mga ganitong espiya ng bansang China. Noong nakaraan mga kababayan, I think mga kwan na yata yon 5 months ago, kung 5 or 6 months ago mga kapatid. Minsan ko na rin itong tinalakay sa aking vlog mga kababayan na sana
imbis na mga puro paayuda na mga batas yung ginagawa ng ating mga mambabatas ngayon, sana gumawa sila mga kababayan ng batas kung saan, yun na nga, magre-required sa bawat foreigner na papasok sa ating bansa, no, bago sila pumunta doon sa mga destinasyon na gusto nilang puntahan dito sa loob ng ating bansa, dapat kumuha muna sila ng mga clearance coming from AFP and PNP, mga kababayan. Nang sa ganon, masigurado natin na yung intention nila sa pagpasok dito sa loob ng ating bansa, mga kapatid, ay malinis, no? Kanya nga lang, mga kapatid, wala tayong ganong batas eh. Kaya itong mga lintik na ito, mga kababayan, malayang malaya po silang nakakagawa ng kanilang mga illegal na aktibidad, mga kapatid, dito sa ating bansa. And also, mga kababayan, dapat ito rin mga nagninegosyo, no, ng mga paupahan, hotel, at kung ano-ano pa dyan, basta anything na pwedeng atirahan ng mga foreigner. Dapat, mga kapatid, bago sila tumanggap ng kanilang mga guest, dapat meron din silang i-require na mga certain clearance. Diba? Isa na nga dyan yung mga clearance na galing sa AFP at PNP, at siguro dagdagan na lang ng clearance coming from the tourism. Diba? Tourism ng nasabing lugar, kung saan man sila pumuntang lugar dito sa loob ng ating bansa, and barangay clearance. Diba? Importante yan, mga kababayan, na meron silang ganong mga clearance, mga kapatid. Sa ibang bansa, mga kababayan, hindi ka pwedeng basa-basa pumunta doon na hindi ka dumadaan sa kanilang security protocol. Dito sa Pilipinas, mga kapatid, wala tayong ganon. Pagpasok nila sa Pilipinas, no, paglanding ng kanilang eroplano, wala na kung sino-sino nang sumusundo sa kanila. No, at pumupunta na sila, mga kababayan, sa kahit saang lugar dito sa ating bansa na gusto nilang puntahan. Sana, mga kababayan, magising na po itong ating mga mambabatas at gumawa na sila ng mga batas, mga kapatid, na magre-required nga sa mga foreigner na ito na magkaroon muna ng mga clearance galing sa ating AFP at PNP. Nang sa ganun, mga kababayan, maiwasan natin itong mga pang-iispiya ng mga bansa, mga kapatid, na may interes sa ating mga teritoryo. Kanyang alang wala eh, di ba? Yung mga mambabatas natin ngayon, mga kapatid, busy-busy po sila. No? Busy-busy po sila, mga kababayan, sa paggawa ng batas para sa ayuda. Yung para sa national security natin, wala. Di ba? Wala eh. Pero sa ibang bansa, mga kababayan, tulad ng Amerika, nako, katakot-takot na interview. No? Kahit makalipad ka na kahit makalusot ka na sa immigration dito, pagdating mo doon sa Amerika, mga kababayan, hindi ka rin basa-basa doon makakapasok, no? Hindi ka rin basa-basa agad makakagala sa kung saang lugar mo gustong pumunta, dahil doon pa lang sa immigration nila, mga kapatid, dadaan ka na naman, no? Isasalang ka na naman sa isang talagang dikdika na interview, mga kababayan. 'Di ba? Sa Pilipinas walang ganun. Pag landing ng eroplano mo, pasok mo na ng airport, mga kababayan, malaya ka na kung saan mo gusto, no? Saan mo gustong pumunta. Kaya itong mga espiya na ito, nakakapasok talaga ng malaya, mga kapatid, dito sa loob ng ating bansa. Tuloy. Mga CCTV camera nakatutok sa karagatan. Nagtataka po kami kasi bakit nakatutok po doon sa dagat, na kung saan yung mga barko po ng mga Coast Guard at Navy doon po dumadaan. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ang mga nagpakilalang Taiwanese tourist ay mga Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espionage o pang-eespiya. Ayon pa sa aming source, konektado umano sila sa unang naarestong Chinese national na ayon sa NBI at AFP ay isang hinihinalang espiya. Itinanggi ng asawa at pamilya ng naarestong Chinese ang alegasyon. Pero ayon sa AFP at NBI, napakarami po talagang evidences na nakukuha tayo. In the cell phones, we had pictures of the camps, military camps, pictures of the ships, mga barko, mga kagamitan ng militar. Iilan lang yung mga nahuli natin. Alam niyo, mga kababayan, dapat alamin din ng mga otoridad kung saan ito dumaan noong pumasok ito, no, dito sa Pilipinas. 'Di ba? Para malaman din natin, mga kapatid, kung legal ba yung pagpasok nila dito or dumaan ito sa mga, alam niyo na, yung mga secret passage dito, mga kababayan, ng mga incheck. 'Di ba? Kasi nga, mga kababayan, meron pong isang lugar dito sa Pilipinas, mga kapatid, na malaya pong nakakapasok yung mga Chinese na undocumented. 'Di ba?
Malaya po sila at meron din silang mga kakilala dito mga kababayan na ginagawan din sila ng mga peking mga identification, especially sa birth certificate mga kabatid. Somewhere in Mindanao yan mga kababayan. Sinasabing meron di umanong secret passage dyan mga kabatid. Itong mga inchik na gustong pumasok dito sa loob ng ating bansa. Kaya mahalaga mga kababayan na alamin din ng mga otoridad kung saan ito dumaan. Kung ito ba'y dumaan talaga sa BI or TNT to dito sa loob ng ating bansa. Diba? Nang malaman natin mga kapatid, ma-interrogate natin itong mga Chinese na ito kung saan sila dumaan. At dapat, wag talagang ipa-deport to mga kababayan. Wag talagang ipa-deport itong mga Chinese na ito. Dapat ikulong talaga itong mga kapatid dito sa loob ng ating bansa. Kasi nga mga kapatid, kung sakali mang pauwiin ito, talagang mai-extract ng PLA mga kababayan yung mga impormasyon na nakuha nitong mga espiya na ito. Kaya dapat mga kababayan, pag nakahuli tayo ng mga espiya galing sa bansang China, wag na talagang pakawalan mga kapatid. Kahit anong mangyari, wag na talagang pakawalan. Kasi nga, dala-dala ng mga yan mga kababayan, yung mga mahahalagang impormasyon na meron tayo dito sa loob ng ating bansa. Espiya yan Diba? Espiya po yan mga kapatid. Kaya dapat maging mahigpit ang ating gobyerno patungkol dyan sa mga nahuli nating mga espiya. Tuloy. Marami pa ho ito. Meron pang follow-up at yan ay ilalahad namin sa publiko. Malalaman nyo pagdating ng Webes. Kinukumpleto lang natin ang ating ebidensya because nakakuha tayo ng mga aparatos and we cannot just examine that apparatus without court order. So, we have already... Tsaka magtataka ka paano nakalusot yung kanilang mga aparatos kung dumaan ito sa Bureau of Immigration? Diba? Magtataka ka talaga mga kababayan, paano kayo nakapasok dito na dala-dala nyo yung mga aparatos nyo? Ibig sabihin mga kapatid, merong hocus-pocus na nangyari noong pumasok itong mga espiya ng China dito sa loob ng ating bansa. Diba? Maliban na lang kung merong bayaran na naman na nangyari dyan sa Bureau of Immigration kaya nakalusot yung espiya na ito. Diba? Magtataka ka meron silang mga illegal na aparatos mga kababayan. Paano yan nakapasok sa Pilipinas? Diba? Paano nila, saan nila dinaan yan? Bakit nadala nila dito sa loob ng ating bansa yan? Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi sila nagkabayaran dyan sa BI, ibig sabihin merong itong dinaanan mga kababayan, kaya sila napunta dito sa loob ng ating bansa. Diba? Ganun lang kasimple, dapat alamin din yan mga kapatid ng mga taga-NBI. Dapat alamin din nila kung paano nila naipasok yung mga kargamento nila na malaman natin mga kababayan. Kung hahayaan lang natin yung mga yan mga kapatid na ganyan yung ginagawa nila, labas-pasok lang, dadaan lang sa mga secret passage dito sa Pilipinas, wala mga kababayan. Baka later on yan, wala na. Bombahin na lang tayo na bansang China dahil alam na nila lahat ng pasikot-sikot mga kapatid dito sa loob ng ating bansa. Diba? Baka magulat na lang tayo mga kababayan, pumupugad na pala dito yung sangkatutak na miyembro ng People's Liberation Army ng bansang China. Diba? Yon ang nakakatakot talaga mga kapatid at sana wag yang mangyari. Tuloy! Apply for warrant to disclose the content of those apparatus para mag-hold yun sa court hearing. Nagbigay din ng source mula sa NBI ng litrato ng naarestong Chinese spy habang nakadetene doon. Nilabas ng source ang litrato na walang galos o sugat ang Chinese para pabulaanan ang aligasyon ng pamilya ng Chinese na tinotorture ito umano. Diba? Talagang may mga kung ano-anong kuan pang ginagawa mga kapatid para lang matakasan para lang matakasan yung kanilang ginagawang pang-iispiya dito sa loob ng ating bansa. Anyway mga kababayan, wala sana nga sana may makarinig sa atin at alam mo yun, gawin na yung batas na dapat maging batas dito sa ating bansa mga kapatid. Kung meron sana tayong ganung batas tulad ng sinasabi ko na magre-required nga dito sa mga dayuhan na ito ng mga clearance coming from AFP,
NBI, no? NBI pa pala, tapos PNP, 'di ba? Kung meron sana tayong mga ganyang batas, mga kapatid, di sana maganda, no? Talagang secure ang Pilipinas. Pero dahil sa wala tayong ganyang batas ngayon dito, mga kababayan, na umiiral sa loob ng ating bansa, ito ang resulta, no? Ispiya dito, ispiya doon, wala na, 'di ba? Anyway guys, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And hanggang dito na lang. Adios.